Sa isang mundo na puno ng mga pagpipilian, minsan ay nahihirapan tayo sa pagpili sa pagitan ng mga bagay na mahalaga sa atin. Ang ating mga nais, mga pangarap, at mga pangangailangan ay madalas nakakalito sa ating desisyon. At madalas, laging huli ang Panginoon sa pagpipilian. Lumaki akong Kristiyano, pero isa ako sa mga kabataan na hindi aktibo sa simbahan. Bagkus, ako'y nagmamasid lang. Kalaunan nagkaroon ako ng pagkakataon mag-ibang bansa. Naging seryoso ako na aralin ang Biblia at nangako maglilingkod sa Panginoon ng buong puso. Ngunit pagbalik ko sa Pilipinas ay nagkaroon ako ng asawa at di kalaunay nagkaroon ng anak. Pero sa hindi inaasahan, ang panganay naming anak ay kinuha din ng maaga dito sa piling namin. Maraming pagsubok ang dumating, marahil wake up call ito ni Lord. Pero ganun pa man, hindi pa din ako nagbalik loob sa Panginoon. Dumating na din sa punto na ihahatid ko na lang ang aking pamilya sa simbahan. Bye-bye! Nalulung na din ako sa pagsusugal. Nagtatalo na rin kami ng aking asawa at umabot pa sa hiwalayan. Dahil sa mga nangyari, naramdaman ko ulit ang paalala ng Panginoon at alaala sa mga pangakong minsan ko nang binitawan sa Panginoon. Hello po, Pastor. Hello, kamusta ka? Nakapagpasya na po ako. Gusto ko na po magpastor. Talaga? Decision ka na maging pastor ka? Kahit sa bundok? Pinaalala sa akin ng Panginoon ng isang pastor at naipag-ugnayan ako sa kanya. At ang sabi niya sa akin, Oh, sakto yung tawag mo. Nananalangin kami na magkaroon ng pastor dito sa Wadapik, San Pedro, Laguna. At napunta na ako sa lugar kung saan ako dinala ng Panginoon. Lugar na hindi ko alam kung anong mga uri ng tao ang naroroon. Ngunit ako'y nanalangin at sinabi ko, Panginoon, kung ito nga ang inyong kalooban para sa akin na magpastor dito, ikaw magbigay ng mga tupang aking aalagaan at gawin mong tunay na mga disipulo mo sa pamamagitan ng inyong biyaya. At habang naglalakad ako papunta ng basketball court, narinig ko nag-uusap-usap ang mga binata ng Word of God. At doon ko sinimulang ipakilala sa kanila ang Panginoon. Genesis 4:44-45. Nagpakilala na si Jose. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Na kaya pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Dumating kami sa punto na isa o dalawa ang dumadalo. Ngunit pinanghawakan ko ang salita ng Panginoon na isa o dalawa nagkatipon ay naroon siya. May isang bata akong naging kasama sa loob ng simbahan. Pwede pa higit po? Ay! Hawa ko sila. Halingin mo ako. Halingin mo ako.
Bara magsisigaw ko. Pastor, andito yung tubig mo. Oh, salamat po, Choy. Lagay mo na dito. Itlog, hotdog, bili kayo dyan. Itlog, hotdog. Itlog, hotdog. Pastor, bili na po kayo itlog, tsaka hotdog. Magkano yan? 20 po. Para Kapila ko. sa 20. Ay, bilhin ko na yung dalawa. Sige po. Dumating ako sa punto na malalaman ko kung ano ang paraan upang malaman kung maayos pa ba ang itlog o hindi na. Kapag hindi na, ito'y lulutang. At kapag hindi pa naman, ito'y mananatiling nakalubog sa tubig. Sabi mo, walang log. Kahit tayo. Sa biyaya ng Panginoon, binigyan niya ako ng mga taong tutulong sa akin. At isa doon si Nanay Loni, na nagbibigay ng pagkain o kung tawagin ay pagpag. Pastor! Pagpag po! Salamat Nanay Loni sa pagpag! Di ba ba ano? Over. At kapag gabi na, inaayos ko ang mga upuan na nagsisilbing aking higaan na tutulugan. Para pa siya. Tutulog. Tulog na tayo, Butchoy. May isang pagkakataon na ako'y galing sa paghahayag ng salita ng Panginoon at kailangan ko ng piso sapagkat kulang ang aking pamasahe pa uwi. Ako'y nanalangin, Panginoon, bigyan mo po ako ng piso para mabuo ang aking pamasahe. At sa pagmulat ng aking mga mata at pagkakbang ng aking mga paa, ay may nakita akong piso. Agad ko itong kinuha bago pa ako maunahan ng iba. Hindi naging madali ang aking pagpapastor sapagkat dumating ang matinding bagyo at nasira ang aming bahay sa bahayan. Ito ang pinakasumubok sa aking pananampalataya at pagiging pastor. Ngunit dahil sa dakilang kabutihan ng Diyos, kumilos siya, gumawa ng mga paraan upang muli itong maitayo at higit pang maging maayos at maganda kaysa dati. Isa pang mabigat na pagsubok ang dumating sa akin. Na-stroke ako. Subalit sa kabila neto, hindi ako iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Sa halip, ang karanasan kong iyon ay naging daan upang mas maibalik at mapatatag ang aming relasyon bilang mag-asawa. Tunay nga napakabuti ng Diyos.